guys. Kaya dapat kausapin mo yung pamilya mo or yung mga tao sa paligid mo na tulong-tulong kayo. Kasi kung tulong-tulong kayo guys, mas lalo kayong pagpapalain mga kapiksino. Actually, yung iba naman sa inyo, kabaligtaran. Kasi ito talaga, yung tulong-tulong. Blessed kayo sa family, harmonious yung relationship. There's an abundance of love and happiness. And lalo na kung meron kayong mga family business, guys. Yun talaga yung nakikita natin. O kaya naman, kahit hindi family business, pero kanya-kanya kayo, no? Hello guys, hello Taurus. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mga blessings ngayong October para sa Taurus, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga angel messages para sa inyo. Wow, so yung first message for you guys is transformation. Ito yung mga positibong pagbabago, mga magandang pagbabago mga kapiksi. You are experiencing enormous change right now, which brings great blessings sa buhay nyo. So may mga magaganda and positibong pagbabago na maaaring maganap sa inyo, na maaaring magdala ng more blessings, more pagpapala sa buhay nyo. So, eto guys, this is how it works. Hindi magbabago yung buhay nyo hanggang hindi kayo nagbabago. Ang transformation, ang pagbabago ay magsisimula sa inyo mga kapiksi. Hindi pwedeng negative ka, hindi pwedeng nega ka, araw-araw na lang sa ginawa ng Diyos, araw-araw na lang na humihinga ka, araw-araw na lang na nabubuhay ka, puro problema yung iniisip mo, tapos gusto mo maging maganda yung buhay mo. Hindi ganon. It doesn't work that way. Kasi kapag araw-araw na namumroblema ka, araw-araw mong iniisip yung mga problema mo, yung mga kahirapan mo, yung mga pighati mo, araw-araw mo rin siyang ma-experience. Hindi siya magbabago. Okay? Hindi magbabago ang buhay mo kapag ganon ka. Pero kapag nagbago yung pag-iisip mo, yung focus ng attention mo, kahit na may problema ka, magbabago yung buhay mo. So, kunwari, problema ka, ay okay lang yan, matatapos din yan. Ay okay lang yan, malilipas din yan. Magiging ma-okay din ako. Everything will work out for me. Magbabago din to, this too shall pass. Kapag ganun ang pananaw mo, definitely magbabago yung buhay mo. So the change has to come from within you. Nagets nyo ba guys? Hindi pwedeng magbago yung buhay mo hanggang hindi ka nagbabago. So sana naintindihan nyo. Kaya kung gusto nyo magbago yung buhay nyo, lalo na sa mga kapiksi natin dyan guys, marami akong nababasa na mga comment nyo, yung mga usernames nyo guys. Natatandaan ko yan kung sino yung mga palagi nagrereklamo. Years ago hanggang ngayon nagrereklamo pa rin. You're not changing yourselves. Kaya hindi pa rin nagbabago yung buhay nyo mga kapiksi, no? Kilala ko na yung mga yan. Mangilan-ngilan yung mga mahihilig mag-comment mga kapiksi. So, again, take my word guys, no? Kung gusto nyo magbago yung buhay nyo, kailangan nyo magbago guys. Okay? Alright. Another message for you guys, take a leap of faith. Mga kapiksi, matuto kayong mag-take ng risks, matuto kayong sumugal, no? Hindi yung sugal na mga yung mga sugal na laro, no? Kundi makipagsapalaran sa buhay guys. Again, you cannot expect different result if you are doing the same thing over and over again. Kailangan may baguhin kayo, kailangan yung makipagsapalaran, kailangan yung mag-try ng mga bagong bagay para maka-experience kayo ng mga changes. Okay? Alright. Another message, Taurus. This is cleansing mga kapiksi, no? Kailangan yung mag-cleanse, kailangan yung maglinis para maalis yung mga kanagahan sa isip nyo, sa katawan nyo, sa paligid nyo mga kapiksi. So, pinaka-the best syempre yung paliligo sa tubig dagat. Kung wala kayo sa tubig dagat, pwede kayong maligo ng
tubig na may asin, 3 kutsara yung balde or yung timba, lagyan yung 3 kutsarang asin, haluin nyo, dasalan nyo, and then gamitin nyo sa huling bandaw. That's cleansing mga kapiksi. Saging, pwede rin yung pagpapausok gamit yung sage mga kapiksi. Sambong yung sage sa Tagalog. So, pwede kayo magpausok guys. Pero nakakatulong yan para maalis yung negative energies na nakakapit sa inyo mga kapiksi. And syempre, kailangan yung isip nyo, no? Mag-meditate kayo guys. Pagdating naman sa isip, it's your mind. So, meditation naman yung gamot dyan, mga kapiksi. So, comment down below guys if naka-resonate kayo. Shuffle natin to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So Taurus guys, kayo ay na-represent ng King of Pens sa ating spread. Ito yung ating blessings energy mga kapiksi. So, babasahin natin both negative and positive mga kapiksi. Yung negative guys, yun yung mga nagiging balakid sa mga blessings nyo. And dito, nakikita natin na hindi naman sa balakid, pero may mga ano kasi kayo guys you have a lot of responsibilities on your shoulders, no? Ibig sabihin, masyado kayong maraming obligasyon, masyado kayong maraming responsibilidad mga kapiksi, and maawain kayo guys, no? You are so firm, maawain mga kapiksi, to the point na parang yung iba sa inyo nabubuli, yung iba sa inyo kinakayang-kayanan. Kunwari, let's say sa family, no? Dahil sa pagmamahal mo sa pamilya mo, kunwari lang guys pero I'm sure may mga makaka-resonate. Dahil sa pagmamahal mo sa mga pamilya mo, parang kinakaya mo lahat, no? Kinakaya mo lahat sa balikat mo para lang maitustos sila or maibigay yung buhay, kaginhawahan para sa kanila kahit hirap na hirap ka na, no? So yun, hindi ko alam kung negative siya or positive, depende sa perception nyo mga kapiksi, pero yung iba kasi sa inyo guys, naaabuso dahil sa kabaitan nyo mga kapiksi. Although blessed kayo, pinagpapala kayo mga kapiksi, kaya nga lang parang sobra na yung sacrifices nyo guys, no, na parang kinakaya nyo lahat. So hindi rin siya maganda para sa akin, in a way na nagiging tamad yung mga tao sa paligid mo and umaasa na lang sila sa iyo. Paano kung nawala ka? Paano kung nawalan ka ng trabaho? Paano kung nawalan ka ng pagkakakitaan, 'di ba? So hindi maganda 'yon, guys. Kaya dapat kausapin mo yung pamilya mo or yung mga tao sa paligid mo na tulong-tulong kayo, kasi kung tulong-tulong kayo guys, mas lalo kayong pagpapalain mga kapiksi, no? Actually, yung iba naman sa inyo kabaligtaran, kasi ito talaga yung tulong-tulong, blessed kayo sa family, harmonious yung relationship, there's an abundance of love and happiness, and lalo na kung meron kayong mga family business guys, yun talaga yung nakikita natin. O kaya naman kahit hindi family business pero kanya-kanya kayo, no? Parang sa loob ng pamilya, ito yung si ate yung nakatoka sa bills, si kuya yung nakatoka sa internet,
si nanay at tatay yung nakatoka sa pagkain, yung mga ganon, parang meron kayong kanya-kanyang responsibilities na bayarin sa mga expenses, which makes it easier, guys, no? Ito yung kabaligtaran nung nasabi natin kanina. So whichever resonates with you guys, kasi iba-iba kayo ng sitwasyon, so iba-iba din yun na pipick up natin, but for some of you, may mga ganong klaseng energy tayo na napipick up, and lalo pa kayong i-bless, mga kapiksi. And yung iba naman sa inyo guys, talagang your wishes are coming true. Blessed kayo sa mga pangarap nyo, blessed kayo sa mga dreams nyo, mga kapiksi. Parang pakiramdam nyo, tinutupad na or binibigay na ng may kapal yung mga bagay na pinagdadasal nyo, guys, no? Kaya talagang yung iba sa inyo masaya, you are emotionally satisfied and emotionally happy sa buhay nyo right now. Pagdating naman sa love guys, napakaganda. Sa relationship, romantic relationship, napakaganda ng love energy nyo. So blessed din kayo sa mga relationship, romantic relationship, mga kapiksi. Kung kayo ay long-term lovers, no? Matagal nang nagsasama, matagal na yung relationship nyo, parang nare-renew yung pagmamahalan nyo. Yung iba parang nagkakaroon kayo ng renewal of vows. Yung iba pwede magpakasal ulit kasi di ba may mga ganon. Kunwari yung unang kasal nila, kasal sa West, tapos magpapakasal sa simbahan. So yung iba parang ganon, mga kapiksi. Yung iba nagkakaroon ng renewal of vows, lalo na kung silver anniversary, golden anniversary, yan yung mga nakikita natin para sa inyo. Yung iba naman sa inyo, especially kung single kayo, bibigyan kayo ng chance ni universe para ma-in love ulit and makilala yung tamang tao para sa inyo, mga kapiksi. So napakaswerte nyo guys. So sa mga single dyan, kaway-kaway kay universe guys, kasi ibibigay ni universe yung love of your life, mga kapiksi. So imain-man nyo yung mga blessings na yan guys. What else? Sa mga kapiksi natin na nag-abroad, nakikita natin na maganda yung takbo ng inyong kaperahan. May chance na sumakses kayo guys, no? Kung nag-abroad na kayo, mas magiging successful yung buhay nyo. Kung may balak kayong mag-abroad, lalong magiging successful yung buhay nyo. Kung successful na kayo ngayon, mas lalo pa kayong sasucess kapag nag-abroad kayo, mga kapiksi. And paalala, this is a reminder, no? Listen to your intuition guys. Mag-ingat sa mga manloloko. Kasi yung iba sa inyo guys, maaaring naloloko kayo sa pera. Kailangan ko lang sabihin, no? Trending ngayon si Miss Rosmar, di ba? Kasi meron siyang pinost sa kanyang account na nanakawan siya ng milyon, no? 1,000,000 mahigit nung staff na pinagkatiwalaan niya. So, ganun yung sinasabi ko sa inyo guys, na kakilala nyo, sometimes hindi nyo alam, niloloko na pala kayo. So, mag-ingat kayo kung ayaw nyo magaya kay Miss Rosmar, mga kapiksi. Mag-ingat, listen to your intuition, kasi yung iba sa inyo, may kinukutuban na kayo na nanloloko sa inyo, mga kapiksi. So, you better watch out for them guys, okay? Ulihin nyo agad guys, kasi masama yung ginagawa nila. So, dapat silang maparusahan. So, i-mind nyo na guys, lahat ng mga magagandang blessings na nabanggit kong mga success guys. Bunot lang tayo ng isa pa para sa inyong additional na mensahe, mga kapiksi. So, ito yung basahin natin. Make it your mission, close up ko lang guys. Make it your mission to accept all parts of you, the good and what you perceive to be your imperfections. Don't look for any outside validation. It's already within you. Once you realize your true beauty and potential, you will never doubt yourself again. Maniwala ka sa sarili mo. Embrace your perfections and embrace your imperfections, mga kapiksi. Embrace your strengths and your imperfections. Lahat ng maganda sa'yo at lahat ng hindi maganda, yakapin mo, no? Because own it, guys. It's you, no? And ikaw yung number one fan mo dapat. Ikaw yung number one na dapat nagmamahal sa sarili mo. No other person, no validation from other people. Mga kapiksi, deserve mo yan, okay?
Self-love, guys. Self-love. So, yeah. Comment down below if naka-resonate kayo, Taurus. And for more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance with your horse. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.